Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Ellen ng CRC Batangas. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Purihin ka o Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na minsan pa ay nagamit mo ang iyong ubang lingkod upang maghayag ng iyong salita. Patnubayan mo po ang makikinig ng iyong salita at maging pagkain po ito ng kanilang kaluluwa. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Joshua 9:7-13. Ang sabi po sa verse 7, the Israelites replied to these Hivites, "How do we know you don't live nearby? For if you do, we cannot make a treaty with you." They replied, "We are your servants." "But who you are?" Joshua demanded. "Where do you come from?" They answered, "Your servants have come from a very distant country. We have heard of the might of the Lord your God and all he did in Egypt. We have also heard that he did to the two Amorites, kings of east of the Jordan River, King Sihon of Heshbon and King Og of Bashan, who live in Ashtaroth. So our elders and our people instructed us, take supplies for a long journey. Go meet with the people of Israel and tell them, we are your servants. Please make a treaty with us." This bread was hot from the ovens when we left our homes, but now, as you can see, it is dry and moldy. These wineskins were new when we filled them, but now they are old and split open, and our clothing and sandals are worn out from our very long journey. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay The Gibeonites Tell Their Story. Ito po ay pagsasalarawan ng paglinlang ng mga Gibeoneta upang makipagkasundo sa mga Israelita. Nagpakilalang mga Gibeoneta na sila ay galing at nagmula sa malayong lugar at hindi sila taga roon mismo. Nagpanggap silang mga dayuhan gamit ang mga peking ebidensya tulad ng lumang damit na suot nila, sandalyas na sira na tinakpan lang upang magmukhang matagal na silang naglalakbay. Tuyong tinapay na amagin, kunwari inihanda ng mainit bago umalis. Sisidlang punit para magmukhang luma. Kinuha ang tiwala ni Joshua sa pamamagitan ng pagbanggit nila sa mahimala ng Diyos sa Egypt sa pagpaslang kay Sihon at Og na hari ng mga Amonita. Ano nga po ba ang aral na ating makikita? Ang aral po nating makikita dito, bilang isang mananampalataya, we have to be watchful in every situation na na-encounter natin. Hindi lahat ng lumalapit sa atin ay may magandang motibo. Gaya ng Diablo, nagmimistula silang anghel, nagpapanggap na liwanag pero naghihintay lang ng tamang pagkakataon para siya ay makapanglinlang ng sinuman. Lalong-lalo na nga po ang mga anak ng Diyos. Kaya naman, kailangan tayo maging watchful, discernful, maging aware tayo sa schemes ng kaaway. Ayon nga po sa 1 Peter 5:8, ang Diablo is like a roaring lion looking for someone to devour. Kahit sa anumang paraan, gagawa at gagawa ang Diablo ng paraan para tayo ay malinglang. Kaya naman po, we have to be watchful, be in your guard, pray without ceasing. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa araw na ito at sa oras na ito na nahayag po ang iyong salita. Na bilang pong mga Kristiyano ay patuloy kaming maging aware sa schemes ng aming pong kaaway na walang iba nga po kundi si Satanas. Dalangin po namin na kami ay maging patuloy na manalangin without ceasing. Patuloy din po na kami bilang iyong mga anak ay laging maging watchful and discernful sa lahat po ng
ng mga nakapaligid sa amin. Dahil hindi lahat ng nakapaligid sa amin ay mayroong magandang motibo. Salamat po Panginoon sa aral na ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin. At ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayong mag-tune in sa platapormang ito, ang Tinapay Mula sa Langit, na nag-uumpisa po ng alas 5 ng umaga. Maraming salamat po. To God be all the glory.